Sa pinakahuling pag-aaral ng UNESCO, 50 milyong bata sa buong mundo ang hindi na nakakapag-aral dahil sa hidwaan o gulo sa kani-kanilang mga lugar. Dito sa Pilipinas, maraming bayan sa Mindanao ang nakakaranas din ng matinding kaguluhan. Ang mga kabataan doon ang ating pinuntahan para pa rin sa ating unang hakbang sa Kinabukasan Project. Iba't ibang isla, iba't ibang kultura. Mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, hindi nauubos ang tinatagong yaman ng perlas ng Silangan. Sa katimugang bahagi ng bansa, may mga lugar na bibihirang na pag-uusapan at kung minsan ay sadyang iniiwasan. Malalim ang naging saysayan ng nagkakalis sa Mindanao. Sa gitna ng kaguluhan, hindi rin nakakaligtas maging ang mga paaralan. Sa katunayan, taong 2003, nang personal kong makita ang iniwang bakas ng naganap na bakbakan sa Pikit, North Cotabato. Ang mga silid-aralan doon ang mga nagpistulang piping saksi sa mapait na karanasan ng naturang bayan. Ngayong taon, muli tayong bumalik sa North Cotabato at sa iba't ibang panig ng Mindanao para sa ating unang hakbang sa Kinabukasan Project. Nagtungo tayo sa Lanao del Sur at Lanao del Norte. Gayon din sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Davao City at Davao del Norte. Upang mapanatili natin ang kapayapaan, ang bigyan ng tamang edukasyon, ang mga kabataan. Naway ang mga handog nating lapis at papel ay hindi lamang susulat ng mga simpleng pangalan, kundi huhubog din sa mga munting kamay na magsisikap para sa kapayapaan. Isang kinabukasan.